karangalan, tungkulin, patriotismo at integridad ang matibay na pundasyon ng isang sundalo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, June 25, 2026, ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, madalas nating marinig ang mga salitang honor, duty, patriotism, integrity. Ngunit ang mga values o pagpapahalagang ito ay hindi lamang dapat nakasulat sa mga tarpaulin, handbook o mga talumpati. Ang mga ito ay dapat makikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Madaling sabihin, mahal ko ang bayan. Tapat ako sa aking tungkulin. May integridad ako. Ngunit ang tunay na sukatan ng isang sundalo ay hindi ang kanyang sinasabi, kundi ang kanyang ginagawa. At yan din ang mga mensahe ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 24, verses 8 to 17, bumagsak ang Huda at nasakop ang Jerusalem. Hindi ito nangyari sa isang araw lamang. Unti-unti nilang tinalikuran ng Diyos. Unti-unti nilang kinalimutan ang mga pagpapahalagang dapat sana ay kanilang pinanghahawakan hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pagbagsak. Mga kapatid, ganito rin sa buhay ng isang sundalo. Ang pagkawala ng karangalan ay hindi nagsisimula sa malaking kasalanan. Kadalasan, nagsisimula ito sa maliliit na kompromiso, isang maliit na kasinungalingan, isang maliit na paglabag sa patakaran, isang maliit na pag-abuso sa kapangyarihan, isang maliit na pagtalikod sa tama, hanggang sa unti-unting masira ang integridad ng isang tao. Ang isang hukbo ay hindi lamang pinalalakas ng armas at kagamitan. Pinapalakas ito ng karakter at moralidad ng mga sundalong bumubuo rito. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 7, verses 21 to 29, sinabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Sa madaling salita, hindi sapat ang magsalita tungkol sa kabutihan. Dapat itong isabuhay. Pagkatapos ay ikwinento ni Jesus ang dalawang tao. Ang isa ay nagtayo ng bahay sa bato. Ang isa naman ay nagtayo sa buhangin. Nang dumating ang bagyo, nananatiling matatag ang bahay na nakatayo sa bato. Ang nasa buhangin ay bumagsak. Ang kaibahan ay hindi ang bagyo. Ang kaibahan ay ang pundasyon. Ganito rin sa buhay ng isang sundalo. Kapag dumating ang tukso, pagsubok o krisis, ang mananatiling matatag ay yung may matibay na pundasyon ng karangalan, tungkulin, patriotismo at integridad. Mga kapatid, ang honor ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang duty ay pagtupad sa tungkulin kahit mahirap at walang kapalit. Ang patriotism ay ang pagmamahal sa bayan na nakikita sa tapat na paglilingkod at pagsasakripisyo. Ang integridad ay ang pagkakapariho ng ating sinasabi, pinaniniwalaan at ginagawa. Hindi sinusukat ang sundalo sa kanyang ranggo lamang, hindi rin sa dami ng kanyang medalya, kundi sa kanyang katapatan, sa kanyang sinumpaang tungkulin, at sa kanyang paninindigan sa tama. Ang bayan ay nangangailangan hindi lamang ng magagaling na sundalo. Kailangan ito ng mga sundalong may prinsipyo, dangal at pananampalataya. Ang karangalan ay hindi ibinibigay. Ito ay pinangangalagaan. Ang tungkulin ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang pananagutan. Ang patriotism ay hindi lamang salita. Ito ay sakripisyo. At ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patatagin mo ang aming puso
bilang mga sundalo ng bayan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may karangalan, tumupad sa aming tungkulin ng may katapatan, magmahal sa bayan ng buong puso, at panatilihin ang aming integridad sa lahat ng pagkakataon. Naway may tayo namin ang aming buhay sa matibay na pundasyon ng pananampalataya, katotohanan at paglilingkod sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.